Samantala, pawang mga combustible materials ang nilalaman ng pabrikang ito kung kaya't ang mga bombero ay nahihirapin pa rin patayin ng naturang sunog. May live report ang aming kasamang si Eunice Samonte. Itong HTI o Housing Technology Industries, dito yan mismo sa loob ng Export Economic Zone Authority o EPSA. At kung inyong makikita, nandito tayo ngayon sa loob ng pinakamataas na building dito yan sa Rosario, Cavite, kung saan kitang-kita nyo ang maitim na usok na ibinubuga mula mismo doon sa loob ng kumpanya na nasusunog. Kagabi pa nagsimula ang sunog mula alas 6 ng gabi, kaya naman ito ay nakakaalarma na dahil sinasabing ito rin ang pinakamalaking kumpanya dito nga sa EPSA na may laking 100 hectares. Ito ay tinatayang mayroong 15,000 na empleyado at ang ilan nga sa mga injured ay nadala na rin sa pinakamalapit na ospital dito sa Divine Grace Hospital. At meron din tayo nakausap na ilang mga nandoon mismo sa kumpanya na pinangyarihan noong sunog at aniya. May narinig sila na pagsabog sa second floor ng kumpanya at dali-dali na silang lumabas ng building pagkarinig nila itong pagsabog na ito dahil ang mga materyales dito sa loob ng kumpanya ay flammable. Base doon sa nakausap natin kanina na tumanggi munang humarap sa camera ay mayroon nga daw itong mga materyales na flammable at meron din siya nakikitang mga tao na nasusunog na mismo doon sa loob. Kaya naman dali-dali na rin silang lumabas. At nung nangyari itong insidente ay 6 p.m. ng gabi, kaya naman ito ay kasagsagan ng mga tao na papasok pa lamang doon sa kanilang night shift at uwian naman ng mga tao na mula sa kanilang day shift. Samantala, nakausap din natin kanina ang Vice Mayor ng Rosario, Cavite na si Vice Mayor Nonong Ricafrente at kanyang tiniyak na susuportahan nila ang pamilya ng mga injured at pamilya ng mga namatayan. Kung meron man, dahil sa ngayon ay wala pa rin tayong nakukuhang opisyal na pahayag mula dito nga sa HTI na sinasabing pag-aari ng Japanese company. At sa ngayon, yan muna pinakuling balita natin dito mula sa Rosario, Cavite. Balik sa iyo, Audrey. Eunice Samonte.